Marami ang nagsasabi at marami rin ang naniwala. Sa una, tila baga ay tama at totoo nga. Ngunit, asan na nga ba sila? Ligtas ka na bang talaga? Sa introduction ng topic na ito ay mababasa natin ang totoong kalagayan ng taong nawalay sa piling ng Diyos. Sabi rito, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa lahat ng mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa, ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuutan, gaya naman ng mga iba. At tinanong nga natin kung ligtas ka na ba, at nagkaroon tayo ng mga sagot dito. At ang unang sagot natin, ligtas ka na kung tinanggap ang ebanghelyo ng kaligtasan. Pangalawa, ligtas ka na kung napagkalooban ng regalo ng Diyos ang banal na espiritu. Ngayon naman, number 3, ligtas ka na kung naipanumbalik na sa Diyos. At sa talakaying ito, kapag sinabi nating naipanumbalik, ibig sabihin ay mayroong orihinal na pinanggalingan at ito'y naialis lamang sa tama at dapat na kalagayan. Ganyan ang kalagayan ng mga tao ngayon. Tayo ay naialis sa orihinal na plano ng Diyos para sa atin. Kaya nga, sa topic na ito ay tutukuyin natin ang kaibahan ng naipanumbalik sa piling ng Diyos. Sa Efeso chapter 2 verse 10 ay makikita natin na sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. So, sangayon dito, inihanda na ng Diyos ang mabubuting gawa na dapat nating lakaran. So, ito yung original na plano ng Diyos para sa atin. So, pagkatapos lalangin ng Diyos ang lahat noong una, ang sabi po niya dito ay napakabuti. And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. Napakabuti. And there was evening, and there was morning, the sixth day. At dito po sa Genesis 1:28, sabi rito, sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Kumbaga, noong ang tao ay wala pang kasalanan,
Ito po yung utos ng Diyos. Kumbaga mula sa Garden ng Eden, gusto ng Diyos na mapuno ng mga tao. Mga mabubuting tao ang mundong ito, mga matatawag na anak ng Diyos, wangis ng Diyos. Ngunit ano po ang nangyari? Sumuway ang tao, nadungisan ng kasalanan ang mabuting pagkatalaga sa Kanya, at nawalay sa Diyos. Yun nga po yung nakalagay sa verse 1 to 3 ng talakayang ito ng Efeso chapter 2 verse 1 to 3. Nawalay ang tao. Sa kabila nito, tinawag ng Diyos si Abraham. Mula sa kanya ay inumpisahang papanumbalikin ang mga tao para sa Diyos at ibinigay sa kanyang angkan ang aral tungkol sa pagliligtas na tinatawag na unang tipan o lumang tipan. Sabi rito sa Hebreo, sapagkat nang sabihin ni Moises ang bawat utos sa buong bayan ayon sa kautusan, kumuha siya ng dugo ng baka at ng mga kambing na may tubig at mapulang balahibo at isupo, at binisikan niya ang aklat at gayon din ng buong bayan na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Diyos sa inyo. So, sa kanyang angkan, itinuro ang pagliligtas sa mga tao mula sa sanlibutan at parusa ng kasalanan. The same na panawagan, ibang paraan. Nung unang, punuin ng mundo ng mga mabubuting tao. Ngunit nagkasala ang tao at nawalay sa Diyos. Ngayon naman, panumbalikin ng mga tao upang mapabilang sa mga mabubuting anak ng Diyos. Ngunit anong nangyari? Nang dumating ang Panginoong Jesucristo, natagpuan ng Israel na hindi nakatupad sa misyong ito. Sabi rito, you who received the law as delivered by angels and did not keep it, hindi ninyong ito tinupad. Kaya't inalis sa kanila ang gawain, ang gampaning panumbalikin ang mga tao sa piling ng Diyos. At inilipat ito sa mga mananampalataya ng bagong tipan. Sabi rito, therefore I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people producing its fruit. So mapapansin natin dito yung kaibahan ng dalawang salita. Sa Tagalog ay bansang nagbibigay ng bunga nito, ngunit sa English ay ang tawag naman niya ay people. So dahil dito, natinignan po natin yung original na pagkakasulat. At ang sabi rito, because of this, I say to you, that will be taken away from you the kingdom of God, and it will be given to a people. Ang sabi dito ay to a people producing the fruits of it. So tinignan po natin yung the people na yon, ethnos. At makikita po natin na ginamit po siya sa definition na race, people, nation, the nation, hidden world, Gentiles. So yan po, at ang binabanggit po dyan na the people, plural daw po siya sa pangmaramihang tao. So
nilipat ito sa mga grupo ng tao. And then, sino po yung mga grupo ng taong ito? Ito po yung mga mananampalataya ng bagong tipan. Sa kanila inilipat yung gampanin, yung misyon na papanumbalikin ang mga tao. Sabi rito, at siya'y dumating at ipinangaral ng kapayapaan sa inyo na malayo at kapayapaan sa mga malalapit, sapagkat sa pamamagitan niya kapwa tayong makakalapit sa isang espiritu patungo sa Ama. Kayo nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus ang batong panulok. Sa Kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging banal na templo sa Panginoon, na sa Kanya kayo rin ay magkasamang itinayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. So, dahil ganito po ang kalagayan natin ngayon, sabi po dyan, tayo ay mga kapwa ng mga fellow citizens. Tayo members na ng households of God. Iisa na tayong templong banal para sa Panginoon, nang dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So tayo ngayon ay naipanumbalik na sa Diyos sa paggawa ng mabuti, sa orihinal na plano ng Diyos noong pang-una. So, dahil ganito na yung kalagayan natin, naialis na tayo sa Efeso chapter 2 verse 1 to 3, at tayo'y naibalik sa orihinal na plano ng Diyos. Ano yung misyong kailangang gampanan ng bawat isang naipanumbalik sa Diyos? At una, ang mga naipanumbalik na sa Diyos ay kailangan makiisa sa katawan ni Kristo. So, ito po yung pinakakailangan sa lahat. Kasi po, sabi po sa aklat ng Juan, mayroon pong iisang puno ng ubas. So, sabi rito, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. So, kailangan po yung pakikisa sa puno ng ubas, pakikisa sa katawan ni Kristo. At ang pakikisa dito ay isa pong gampaning nagpapatunay na kabilang o kaisa tayo sa mga naligtas na. Kung ligtas ka na, dapat naka-abide sa puno ng ubas, nakiisa sa katawan ni Kristo. And then, ito po yung kalooban ng Panginoong Jesucristo, at ito yung kanyang idinalangin bago po siya namatay, nung gabing bago siya ipinagkanulo. So sabi niya sa kanyang panalangin, gayunmay hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na sa akin at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa akin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo.
at ang kalwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang sila'y maging ganap na isa, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal kung paanong ako'y iyong minahal. Ito po yung kalooban ng Panginoong Hesukristo para sa atin lahat bilang patutuo sa sanlibutan na tayo'y ligtas na. Tayo'y nakikisa sa katawan ni Kristo. So, paano ito ginagawa? Sabi po rito, paano ito ginagawa? Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw, upang ang kanyang mga gawa ay huwag malantad. Subalit, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. So, ang ligtas na ay lumalapit po sa ilaw, sa liwanag ng Panginoong Hesukristo, sa grupo ng mga taong nagtataglay ng banal na espiritu. At ang sabi diyan, yung mga lumalapit sa grupong ito, so that it may be clearly seen that His works have been carried out in God. At ganyan nga po yung ginawa ni Apostol Pablo noong siya'y naipanumbalik sa Diyos. Ano po yung ginawa niya? So, noong po siya ay naipanalangin ni Ananias, pagkatapos na siya ay nabulag, ay natanggal po yung pagkabulag niya. At sabi sa kanya, tumindig ka at magpabautismo at hugasan ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. So, ang nangyari po niyan, nung pagkatapos siyang ipanalangin ni Ananias, so nalaglag mula sa kanyang mata ang bagay na parang mga kaliskis, at nakakita siyang muli at siya'y tumayo at binautismuhan. At pagkatapos kumain ay muli siyang lumakas. Sa loob ng ilang araw ay kasama siya ng mga alagad na nasa Damasco. So ano po yung ginawa ni Apostol Pablo? Noong natanggap niya ang kaligtasan, siya po'y nakisama sa mga alagad na nasa Damasco. At tignan po natin yung kanyang ginawa pa. Siya po'y nakiisa sa katawan. And then, pagkatapos siyang nakiisa sa katawan sa Damasco, ang ginawa niya ay bumalik po siya sa Jerusalem. At nung siya ay habang nanalangin sa templo, sabi rito ay nawalan daw po siya ng malay. At ang Panginoon ay nakita ko na nagsasabi sa akin. So napakita sa kanya ang Panginoon, magmadali ka at umalis agad sa Jerusalem, sapagkat hindi nila tatanggapin ang iyong patutuo tungkol sa akin. At aking sinabi, Panginoon, sila mismo ay nakakaalam na sa bawat sinagoga ay ibinilanggo ko at hinampas ang mga nananampalataya sa iyo. Nang idanak ang dugo ni Esteban na iyong saksi, ako mismo ay nakatayo sa malapit na sumasang-ayon at nag-iingat sa mga damit ng mga pumatay sa kanya. At sinabi niya sa akin, humayo ka sapagkat susuguin kita sa malayo sa mga hintil. So, ang ginawa po ni Apostol Pablo ay nagbalik siya sa templo sa Jerusalem upang siguraduhin yung pagkatawag sa kanya.
And then, after nun, sabi po rito, nung pinahayag sa kanya yung kaligtasan at yung kanyang pangangaral sa mga hintil, hindi daw po siya sumangguni sa sinumang tao o nagtungo man sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol. Ano po yung ginawa niya pagkatapos niyang makapunta sa templo? Nagtungo siya sa Arabia at muli akong nagbalik sa Damasco, sabi niya. So, pagkatapos niyang bumalik sa Jerusalem, narinig niya yung pahayag ng Panginoon sa kanya. Nagtungo daw po siya ng Arabia, siguro para ma-clear yung kanyang mind. And then, bumalik siya ng Damasco. Pagbalik niya sa Damasco, agad niyang ipinangaral sa sinagoga si Jesus na sinasabing siya ang anak ng Diyos. Bumalik po siya kung saan po siya umpisang nakatanggap ng kaligtasan. Nakiisa siya sa grupo ng mga mananampalatayang nagtataglay ng banal na espiritu, at ang pinuntahan niya ay yung lugar kung saan siya na born again. And then, lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha at nagsabi, hindi ba ito yung lalaking pumuksa sa Jerusalem sa mga tumatawag sa pangalang ito? At naparito siya para sa layunong ito upang sila'y dalhin nakagapos sa harap ng mga punong pari. So pati yung mga taga Damasco ay nagtaka sa ginawa ni Apostol Pablo. And then sabi niya, nang makaraan ng 3 taon, so 3 years ang nakalipas buhat nung siya na born again, at at kasama siya sa Damasco, kasama na rin yung pagpunta niya sa Arabia. 3 taon ang nakalipas, nagtungo ako sa Jerusalem. So after 3 years noon, dun pa lang siya nagtungo sa Jerusalem upang makipagkita kay Cephas o kay Pedro, at namalaging kasama niya ng 15 araw, 15 days lang pala siya dun. At wala siyang nakita sa mga ibang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. So, yun po yung ginawa ni Apostol Pablo. So, nang siya dumating sa Jerusalem, pinagsikapan niyang makisama sa mga alagad. And then, dahil sa kanyang ginawa, kaya't siya ay naging kasama nila sa Jerusalem. So, sa kabila ng mga karanasan ni Apostol Pablo sa Panginoong Jesucristo, sinikap pa rin niyang makiisa sa katawan ni Kristo. Sapagkat yung pong pakikipag-isa sa katawan, sa grupo ng mga taong nagtataglay ng liwanag ni Kristo, yung po yung banal na espiritu, yung pakikisa po rito ay tungkulin ng bawat sumasampalataya bilang patotoo na tayo'y ligtas na at kabilang sa mga alagad ng Panginoong Jesucristo. And then, ano po yung misyon na kailangang gampanan ng bawat isang naipanumbalik sa Diyos? Ito po ay gumaganap na kabahagi ng katawan ni Kristo. So, hindi lang po makiisa sa katawan, kailangan gumaganap na kabahagi ng katawan. And then, ano-ano po ba yung tungkuling ginagampanan ng mga bahagi ng katawan? Sabi po rito, apostol, propeta, ebanghelista, pastor, at mga guro. At ang ginagawa nila upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya
at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang maging taong may sapat na gulang hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. So, yan po. Ano pa? The same na yung tungkulin ng mga bahagi ng katawan. So, apostol, propeta, guro, gumagawa ng himala, nagpapagaling, sa pagtulong, mga pamamahala at pagsasalita ng iba't ibang uri ng wika. So, lahat ba mga apostol, lahat ba mga propeta, lahat ba mga guro, lahat ba mga manggagawa ng himala, lahat ba may mga kaloob na pagpapagaling, lahat ba nagsasalita ng mga wika, lahat ba nagpapaliwanag? Subalit pagsikapan ninyong mithiin ang higit na dakilang mga kaloob. And then, ano pa? Ito po. Kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng mga masaganang biyaya ng Diyos. Sino mang nagsasalita ay gawin iyon ng tulad na nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, sa kanyang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. So, mapapansin po natin na sa mga tungkuling ito ng mga bahagi ng katawan, ito po'y kumikilos in unity. May pagkakaisa na ang bawat bahagi, yung bawat isa. Kailangan sila po ay lumalago at tumatatag hanggang maging wangis ng Panginoong Jesucristo upang mapagtagumpayan nating lahat at mag-mature tayong lahat upang malabanan ang sanlibutan at mga udyok ng sanlibutan. So, ibinibigay ng Diyos yung lahat ng kailangan ng katawan sa ikauunlad nito sapagkat tayo ay nailigtas na. So, kailangan gumaganap bilang kabahagi ng katawan hanggang ano po yung misyong kailangan gampanan ng bawat isang naipanumbalik sa Diyos? Hanggang magampanan ang gawaing gawing alagad ang lahat ng bansa. Yan po. Sabi rito sa aklat ng Marcos at sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Then, kaya't sa paghahayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Yung tungkuling ginagampanan ng mga ligtas na ay nakapaloob po sa isang misyon. Ang gawing alagad ang lahat ng bansa, ang lahat ng nilikha. Hindi natatapos ang pagiging isang mananampalataya sa pagtanggap ng ebanghelyo ng kaligtasan at mapagkalooban ng banal na Espiritu. Bagkus, ito po yung umpisa
ng totoong paglilingkod sa Panginoong Hesukristo. At ang tungkuling gawing alagad ang lahat ng bansa ay ang universal na misyon ng lahat ng mga mananampalataya. Ito yung misyong ibinigay ng Panginoong Hesukristo sa ating lahat na itinuturing na ligtas na. Tayo po ay nasa isang misyon sa bisyon ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, at ang ating aksyon ay kailangan upang may pagtagumpay ang laban na ito. Be part of it. If someone will ask, ligtas ka na ba? Bago nating saguting oo, kaibigan, tinanggap mo na ba yung ebanghelyo ng kaligtasan? Napagkalooban ka ba ng banal na Espiritu? At naipanumbalik ka na ba sa Diyos sa misyong ibinigay ng Panginoong Hesukristo? At gaya nga po ng sinabi ng isang presidente noong patapos na ang kanyang termino, tinanong siya kung ano ba ang legacy o accomplishment niya bilang presidente. At ang sagot niya, well, just look around. Kaya, when someone asks, ligtas ka na ba? Ang pinakamagandang sagot ay, just look around. Sino ang nakapaikot sa atin? Ano ang ginagawa ng ating circle at gagawin pa? Then, that will determine kung ligtas ka na nga. Ito mga kapatid ang ating mission, vision, in action. Dapat ang ating mga ginagawa ay nakapaloob dito. Ang misyon na makiisa sa katawan ni Kristo, gumaganap na kabahagi ng katawan ni Kristo, at upang gawing alagad ang lahat ng bansa. Ang panumbalikin ang lahat ng nawalay na tao sa piling ng Diyos, sa bisyon ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang Ama, at kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. And then, but our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. So, yun po yung ating vision. Yung mission natin, gawing alagad ang lahat ng bansa, mag-iisa sa katawan, kumanap bilang kabahagi ng katawan, sapagkat alam natin ng Panginoong Hesukristo ay muling babalik. Kaya, I wonder how someone will say, ligtas na ako, ngunit ang kanyang aksyon ay hindi naman umaayon sa atas na hinihingi ng Panginoong Hesukristo. At kung wala sa misyong ito, paano mo masasabing ligtas ka na nga? At kung nagagampanan naman natin ang misyon na ito, totoo ngang kaibigan, ligtas ka na. At ang hinihintay natin ay ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo upang ating tanggapin ang gantimpalang laan ng Diyos para sa ating lahat na mga
mananatiling tapat hanggang wakas. Sana nga po ay patuloy nating matanggap ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo. Amen. Hanggang sa muli, mga kapatid.